sinasabi ng Biblia doon sa mga lumabas na sa MCGI ang ganito: sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kaya yung mga naanib sa MCGI at saka umurong ay hindi na sila maaaring baguhin sa kanilang pagsisisi. Kaya kawawa yung mga lumalaban ng sa MCGI. Kawawa ang kanilang sasapitin. At para nga yung bundok na papel, isang bundok. At tapos nilagyan ng maliit na kundit. Nakita yung tundok na kundit at yung isang bundok na papel, hindi nakita eh. Lahat ng nakita nila puros mali. Wala silang nakitang mabuti. At ang sabi nga dito sa ikalawang Pedro 2:20, ganito ang sinasabi dyan sa mga lumalaban sa naninira sa MCGI. Ang sabi ganito: sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sabi sa 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sa 22 ang sabi, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Yan ang mga nangyayari doon sa mga lumalaban sa MCGI, doon sa mga naninira sa MCGI. Ito, yung nakaalis ka na doon sa karumihan, tapos bumalik ka uli, nahihalin tulad itong mga lumabas sa MCGI, nahihalin tulad sa babot sa aso, na yung aso, isinuka na, kinakain pa uli, bumabalik pa uli yung baboy doon sa lulubalob sa pusali doon sa putikan. Ganito ang kalagayan nitong mga lumabas sa MCGI na ito, na naninira. Kaya kawawa ay pagdating ng panahon.